5 buwan matapos pumanaw ang aking asawang si Aling Karina Reyes, dinala ko ang kanyang basag na salamin sa mata para ipaayos. Iyon ang huling bagay na kanyang ginagamit araw-araw, ang tanging alaala na naiwan niya sa akin. Ngunit nang suriin ng tekniko, nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya ibinalik sa akin. Sa halip, isinara niya ang pinto. Dinala ako sa likod na silid at may sinabi na sumira sa lahat. Tingnan mo agad ang kanyang testamento bago ka pa ang susunod na malibing. Pagkatapos ay ipinakita niya sa akin ang nakatago sa loob ng salamin. Muntik akong mawalan ng ulirat nang makita ko ang muka sa screen na yon. Lubos akong nagpapasalamat na narito ka at nakikinig. Bago tayo magsimula, mag-iwan ng komento sa ibaba at sabihin kung saan ka nanonood ngayon, ang iyong syudad, ang iyong bansa. Gusto kong makakonekta sa iyo. At isang mabilis na paalala, ang kwentong ito ay may halong ilang elemento ng katang-isip para sa layunin ng naratibo at pagmumuni-muni. Anumang pagkakahawig sa tunay na pangalan o lugar ay nagkataon lamang, ngunit ang mga aral na ibinabahagi ko, iyon ang karapat-dapat sa iyong oras. 5 buwan na ang nakalipas mula nang mawala si Aling Karina, ngunit ang kanyang salamin sa pagbabasa ay nasa sulok pa rin ng kanyang mesa, doon mismo kung saan niya iniwan kinabukasan. Palagi akong dumadaan sa kanyang mesa araw-araw, hindi ko kayang hawakan ang anuman. Ang kanyang paboritong panulat, ang hindi natapos na crossword puzzle, ang maliit na jade plant na pinananatili niyang buhay sa loob ng 12 taon. Nang hapong iyon, may nagbago. Marahil ay ang paraan ng pagpasok ng liwanag ng taglagas sa bintana, tulad ng pag-iilaw nito sa kanyang kulay pilak na buhok habang siya ay nagtatrabaho. Sa wakas ay binuksan ko ang drawer ng mesa. Nakatago ang salamin sa ilalim ng tumpok ng mga gardening catalog. Sa sandaling hawakan ko, bumigay ang kaliwang bisagra at nahati ang frame sa dalawa. Nandun ako, hawak ang 2 piraso. Pakiramdam ko ay nasira ko ang huling pisikal na piraso na naiwan niya sa akin. Araw-araw na ginagamit ni Aling Karina ang salamin na iyon. Halos naging obsession na. Hindi siya umaalis ng bahay nang wala ito. Naalala ko kung paano niya ito itataas sa kanyang ilong kapag siya ay nagko-concentrate. Kung paano niya ito aalisin at halos compulsively nalilinisin gamit ang maliit na asul na tela na palagi niyang dala sa bulsa. Hindi ko ito maitatapon at hindi ko gagawin. Tahimik ang Balarta Avenue para sa isang araw ng linggo. Huminto ang ulan na nag-iwan ng malinis na amoy ng mineral na tanging pagkatapos lamang ng pagbuhos sa Seattle. Nagpark ako sa tapat ng Porter's Optical, isang maliit na tindahan sa pagitan ng Thai restaurant at isang lumang bookstore. Madalas kaming maglakad ni Aling Karina sa kalye na iyon tuwing Sabado ng umaga. Kaibigan ko si Mang Danilo Perez sa loob ng mahigit 20 taon. Nagkakilala kami sa isang commercial renovation project noong 2004. Nang buksan niya ang kanyang optical shop isang dekada na ang nakalipas, padala kami ni Aling Karina ng bulaklak. Matapos siyang pumanaw, dumalo siya sa burol, kinamayan ako at sinabing, tawagan ko siya kung may kailangan ako. Tumunog ang kampana sa itaas ng pinto nang pumasok ako. Tumingin si Mang Danilo mula sa likod ng counter. Mang Jaime, sabi niya, ikagagalak kong makita ka. Inilagay ko ang basag na salamin sa ibabaw ng counter sa pagitan namin. Nagbago ang kanyang ekspresyon sa sandaling makita niya ito. Hindi ito sorpresa, kundi isang bagay na mas malapit sa pag-aalala. Kinuha niya ito ng maingat, iniikot-ikot sa kanyang mga kamay. Kinuha niya ang jeweler's loop mula sa drawer at yumuko sa frame, sinusuri ang kanang temple. Pagkatapos ay nanatili siyang ganap na hindi gumagalaw. Nang sa wakas ay tumayo siya ng tuwid, hindi niya ako agad tiningnan. Lumakad siya sa pangunahing pinto, inikot ang closed sign at ibinaba ang blind sa salamin. Lumamig ang aking tiyan. Mang Danilo, ano ang nangyayari? Itinuro niya ang likod na silid. Mang Jaime, sa tingin ko kailangan mong makita ang isang bagay at sa tingin ko dapat kang umupo muna. Sinundan ko siya lampas sa mga display case, papunta sa isang magulong workshop. Nilinis niya ang isang espasyo sa mesa. Inilagay ang salamin sa ilalim ng maliwanag na lampara at binuksan ang kanyang laptop. Isinaksak niya ang isang maliit na cable sa isang bagay na hindi ko man lang napansin.
Isang maliit na nakatagong port sa loob ng temple ng salamin. Sa screen, lumitaw ang isang directory ng mga file. 3 video, 2 audio, lahat may petsang Abril. Abril, ang buwan kung kailan namatay si Aling Karina. Nag-click si Mang Danilo sa unang video. Nanginig ang imahe sa simula, pagkatapos ay naging stable. Ilang sandali bago ko nakilala ang nakikita ko. Ang aming kusina. Nakita ko ang gilid ng refrigerator, ang fruit bowl na palaging iniiwan ni Aling Karina sa isla, ang bintana sa ibabaw ng lababo. Pagkatapos ay pumasok si Arturo Reyes sa eksena. Ang aking anak, ang aking kaisa-isang anak, 39 taong gulang, isang civil lawyer na may opisina sa isang sulok ng downtown. Suot niya ang navy blue na suit na ibinigay ko sa kanya para sa kanyang kaarawan noong nakaraang taon. Kumilos siya ng may determinasyon, walang pag-aalinlangan. Binuksan niya ang cabinet kung saan nagtatago si Aling Karina ng kanyang mga bitamina at kinuha ang malaking bote. Mula sa bulsa, kinuha niya ang isang maliit na plastic bag, may mga puting tabletas sa loob. Inikot niya ang takip ng bote ng bitamina, ibinuhos ang mga puting tabletas, inalog ito at ibinalik sa eksaktong lugar. Ang lahat ay tumagal ng wala pang 30 segundo. Mahina ang boses ni Mang Danilo sa tabi ko. Mayroon pa, ngunit hindi ko maialis ang aking tingin sa screen. Naghuhugas si Arturo ng kanyang mga kamay sa lababo, maingat na pinupunasan ang mga ito sa tela ng kusina. Pagkatapos ay lumabas siya sa frame. Narinig ko ang pagsara ng pangunahing pinto. Ang timestamp sa sulok ay nagsasabing Abril 14, 7:15 ng umaga. Bumagsak si Aling Karina ng 2:47 ng madaling araw noong Abril 15. Tumawag ako sa 911, sinabi ng mga paramedic na parang stroke. Patay na siya bago pa man makarating sa ospital. Hinayaan ni Mang Danilo na humaba ang katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita siya ng may boses na puno ng galit at kalungkutan. Mang Jaime, 3 linggo bago siya namatay, nagpunta sa akin si Aling Karina. Hiniling niya na ikabit ko ang kamera na ito. Sinabi niya na kailangan niya ng ebidensya ng isang bagay, ngunit ayaw niyang sabihin sa akin kung ano. Pinapangako niya sa akin na hindi niya sasabihin sa iyo maliban kung may mangyari sa kanya. Huminto siya, hawak ang kanyang kamay sa mouse. Hindi ko alam kung ano ang kanyang nirecord hanggang ngayon, ngunit alam kong kailangan mong tingnan agad ang testamento dahil kung ginawa niya ito sa kanya, ikaw ang susunod. Hindi ako makahinga, hindi ako makagalaw, hindi ko maialis ang aking tingin sa nakatigil na imahe sa screen. Ang kamay ng aking anak na hawak ang plastic bag na iyon, ibinubuhos ang mga tabletas na iyon sa bote ng bitamina ng aking asawa. Ang salamin ay nasa mesa pa rin sa pagitan namin. Kinuha ko ito nang nanginginig ang mga kamay, iniikot-ikot. Sa wakas ay nakita ko ang hindi ko napansin. Ang maliit na lens, ang nakatagong port, ang bigat ng lahat ng pasan ni Aling Karina mag-isa. Alam niya sa loob ng ilang linggo. Alam niya at iniwan niya ito sa akin. Nag-click si Mang Danilo sa susunod na video file at naintindihan ko na nabuhay ako sa kasinungalingan sa loob ng 5 buwan. Hindi nagtanong si Mang Danilo kung gusto kong magpatuloy sa panonood, inilipat lang niya ang cursor sa pangalawang file at binuksan ito. Marahil ay alam niya na kung bibigyan niya ako ng pagpipilian, aalis ako sa tindahan na iyon at gugugulin ang natitirang bahagi ng aking buhay sa pagpapanggap na hindi ko nakita ang unang video, ngunit hindi ako makaalis. Hindi, ngayon ay kumurap ang screen at nandoon na naman ang aming kusina. Nang gabing iyon, sa liwanag na pumapasok sa bintana, ang salamin ni Aling Karina ay nasa counter, nakaharap ngayon sa kusina. Nakita ko siyang papasok at palabas sa frame, inihahanda ang kanyang karaniwang almusal, oatmeal na may blueberries, ang parehong kinakain niya tuwing umaga sa loob ng 30 taon. Lumitaw si Arturo sa pinto. Suot pa rin niya ang navy blue na suit, ngunit nakaluwag ang kurbata. Sumandal siya sa counter at tinitingnan siya. Hindi siya lumingon, hindi niya siya kinilala, patuloy lang siyang naghahalo ng oatmeal. May sinabi siya na hindi ko marinig. Lumakas ang balikat ni Aling Karina, ngunit hindi niya siya tiningnan. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis si Arturo. Umusad ang video. Timestamp
9:30 ng gabi. Madilim ang kusina, maliban sa ilaw sa ibabaw ng lababo. Ang salamin ay nasa ibang posisyon, nakaharap sa sulok ng almusal, kung saan madalas umupo si Aling Karina kasama ang kanyang tsaa bago matulog. Nakilala ko ang asul na tasa na palagi niyang ginagamit, ang basag na hawakan na ayaw niyang palitan. Muling pumasok si Arturo sa eksena. Sa pagkakataong ito ay nakikipag-usap siya sa telepono habang naglalakad-lakad. Malakas na naririnig ang kanyang boses. Dapat ay malapit siya sa salamin para makuha ng mikropono. Tapos na, sabi niya, ginamit ko ang dami na napagkasunduan natin. Isang boses ng babae ang sumagot ng mahina mula sa speaker ng telepono. Si Teresa Reyes, makikilala ko ang boses ng aking manugang kahit saan. Ang bahagyang southern accent na hindi niya ganap na nawala. Sigurado ka bang hindi ito mag-iiwan ng bakas? Tanong niya nang may tensyon sa boses. Huminto si Arturo sa paglalakad. Nabubulok ito sa katawan. Eksakto itong mukhang cardiac arrest. Sa emergency room, hindi man lang nila ito susuriin maliban kung may dahilan sila para maghinala ng kung ano. At bakit sila maghihinala? Siya ay 62 taong gulang, may hypertension, umiinom ng gamot. Mukha itong stroke. Sa pagitan ng 24 at 48 oras, marahil mas maaga, depende kung gaano karami ang ininom niya. Masisira siya. Marahil ay hindi siya makakaisip ng malinaw sa loob ng ilang buwan. Ako ang bahala sa mana para masigurado na maayos ang lahat. Pipirmahan niya ang anumang ilalagay ko sa harap niya. Natapos ang tawag, nanatili si Arturo doon sandali. Tinitingnan ang telepono pagkatapos ay lumabas sa frame. Muling naging walang laman ang kusina. Tanging ang asul na tasa ni Aling Karina sa mesa, may usok na umaakyat mula sa tsaa na hindi na niya matatapos. Hindi ko nararamdaman ang aking mga kamay, wala akong nararamdaman talaga. Para bang may nag-alis ng lahat sa loob ko at naiwan lamang ang isang shell na nakaupo sa upuan na iyon. Itinigil ni Mang Danilo ang video. Mayroon pang isa, mahina niyang sabi. Hindi mo kailangang tingnan. Ngunit tiningnan ko. Kailangan kong tingnan. Binuksan niya ang ikatlong file. Timestamp Abril 15, due 47 ng madaling araw. Bukas ang ilaw ng kusina. Ang salamin ay nasa counter na naman, nakaharap sa mesa. Nakita ko siyang nakaupo sa sulok ng almusal, nakatalikod sa kamera. Suot niya ang kanyang asul na bata, ang ibinigay ko sa kanya noong Pasko, 2 taon na ang nakalipas. Tumayo siya para abutin ang isang bagay sa counter. Pumalya ang kanyang kamay, lumipad sa hangin at bumagsak. Nakita ko siyang bumagsak na parang tinitingnan ng isang aksidente sa slow motion. Alam kong ano ang mangyayari, hindi makaiwas sa tingin, hindi makahinto. Bumagsak siya ng malakas, tumama ang ulo sa gilid ng mesa bago humandusay sa tiled floor. At pagkatapos ay lumitaw si Arturo. Malamang ay nasa pasilyo siya. Pumasok siya sa eksena, tiningnan siya at tiningnan ang kanyang relo. Hindi siya lumuhod, hindi niya siya tinawag, hindi niya siya hinawakan. Nandoon lang siya, tinitingnan ang kanyang ina na namamatay sa sahig ng kusina, tinitingnan ang kanyang relo tuwing ilang minuto na parang sinusukat ang oras. Nagbilang ako ng 12 minuto. 12 minuto siyang tinitingnan doon nang hindi gumagalaw, halos hindi humihinga. 12 minuto siyang tinitiyak. Sa wakas ay kinuha niya ang telepono at nagdial. Ang kanyang boses ng magsalita ay balisa, desperado. Isang pagganap na karapat-dapat sa Oscar. 911. Bumagsak ang aking ina. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Mangyaring, kailangan ninyong magpadala ng isang tao. Natapos ang video. Nandoon ako, tinitingnan ang itim na screen. Walang sinabi si Mang Danilo. Ano pa ang masasabi niya? Ang aking anak. Ang aking kaisa-isang anak.
Ang batang tinuruan kong magbisikleta, magtapon ng bola, magtali ng kurbata. Ang lalaking pinagbayaran ko ng kanyang pag-aaral ng batas, na pinagdiwang ko ang kanyang kasal, na ipinagmamalaki ko sa aking mga kaibigan. Ang lalaking iyon ay nakita ang kanyang sariling ina na nagbigay ng kanyang huling hininga at tiningnan ang kanyang relo para masigurado na talagang wala na siya. Gumalaw ang kamay ni Mang Danilo sa keyboard at huminto. Itinuro niya ang isang bagay sa ibaba ng screen. Mayroon ditong voice memo, mahina niyang sabi. Ni-record noong Abril 14, 11:47 ng gabi, 3 oras bago siya bumagsak. Tiningnan niya ako. Gusto mo bang pakinggan? Halos hindi ako makatango. Binuksan ni Mang Danilo ang file at ang boses ni Aling Karina ang pumuno sa maliit na silid. Hindi ako handa na marinig muli ang kanyang boses. 5 buwan ng katahimikan, ng pagdaan sa kanyang bakanting upuan sa almusal, ng paghawak ng telepono bago maalala na wala na siya. 5 buwan ng pag-aaral na mamuhay sa isang bahay na amoy pa rin ng kanyang sabon sa kamay. At ngayon ay nandoon siya, nakikipag-usap sa akin mula 3 oras bago siya bumagsak sa sahig ng kusina. Jaime. Tanging ang pangalan ko. Ngunit ang paraan ng kanyang pagsabi, mahina, masakit, puno ng isang bagay na hindi ko matukoy, pumiga sa aking dibdib. Nakaupo si Mang Danilo sa tabi ko sa workshop, ang kanyang kamay ay nakapatong sa gilid ng mesa. Nakita na niya ang unang video, si Arturo na nagbubuhos ng mga puting tabletas sa bote ng bitamina ni Aling Karina. Ngayon ay pinapakinggan namin ang audio file na may petsang Abril 14, 11:47 ng gabi. Ang huling bagay na ni-record ng aking asawa bago siya umalis. Kung naririnig mo ito, patuloy ni Aling Karina ng bahagyang nanginginig ang boses. Kung gayon ay wala na ako doon at lubos akong humihingi ng paumanhin, mahal ko. Mahigpit akong kumapit sa armrest ng upuan, pumuti ang aking mga buko. Kailangan mong makinig ng maingat dahil wala akong gaanong oras. Mayroong safety deposit box sa Pacific Northwest Bank, Downtown Branch. Box number 447. Ang susi ay nasa aking mesa, sa ilalim na drawer, sa loob ng asul na sobre, sa ilalim ng aking mga gardening catalog. Kailangan mong pumunta doon. Kailangan mong buksan. Tiningnan ko si Mang Danilo. Mahigpit ang kanyang panga habang tinitingnan ang screen. Sa loob ng box na iyon ay makikita mo ang isang sulat. 8 pahina. Sinulat ko ang lahat, bawat detalye, bawat petsa, bawat ebidensya na nakalap ko. Hindi ko masabi ang lahat ng malakas, ngunit sinulat ko ito para sa iyo. Huminto siya at naririnig ang ulan laban sa isang bintana sa likuran. Mayroon ding bagong testamento sa box na iyon. Nakipagkita ako sa kanya sa Patterson 2 araw na ang nakalipas. Pinanotaryo ng Patterson and Marks sa Pioneer Square. Ang 95% ng aming ari-arian ay mapupunta sa Family Justice Foundation. Si Arturo ay makakatanggap ng $5 million. Iyon lang, napaatras ako. $5 million mula sa $135 million. Wala siyang alam tungkol sa bagong testamento. Mang Jaime, naniniwala siya na ang luma ay umiiral pa rin. Naniniwala siya na magmamana siya ng higit sa $50 million kapag wala na ako. Ngunit hindi ito mangyayari. Hawak ni Atty. Elena Garcia ang orihinal sa safe ng kanyang opisina. Bumaba ang boses ni Aling Karina at mas lumapit ako sa speaker. Kailangan mong ipangako sa akin ang isang bagay. Ipangako mo sa akin na hindi mo siya haharapin mag-isa. Ipangako mo sa akin na pupunta ka muna sa bangko, babasahin mo ang aking sulat, at pagkatapos ay tatawag ka ng isang tao, isang abogado, ang pulisya, kahit sino. Ngunit huwag mo siyang harapin mag-isa, mangyaring. Ipinikit ko ang aking mga mata. Mahal kita, Jaime. Mahal kita mula sa araw na natapunan mo ako ng kape sa library ng kolehiyo at humingi ka ng paumanhin ng 5 beses sa wala pang 1 minuto. Mahal kita sa loob ng 38 taon ng kasal. Mahal kita ngayon kahit wala na ako para sabihin sa iyo. Nanginig ang kanyang boses at narinig ko siyang huminga ng malalim na parang sinusubukang pigilan ang pag-iyak. Gusto kong sabihin sa iyo sa aming anibersaryo, Nobyembre 3, nakaplano na ang lahat. Dadalhin kita sa maliit na restaurant na iyon sa tabi ng tubig at pagkatapos ng hapunan ay ipapakita ko sa iyo ang lahat.
Ang ebidensya, ang sulat, ang plano para protektahan ka. Akala ko may oras ako. Nagkaroon ng sandaling katahimikan ang recording. Nagkamali ako. Akala ko kaya kong solusyonan ito mag-isa. Akala ko ay makakalap ako ng sapat na ebidensya. Haharapin siya ng pribado at aayusin ito bago ka pa man may malaman. Ngunit masyado akong naghintay at ngayon, nagiba ang kanyang boses. Ngayon ay nirecord ko ito halos hating gabi at natatakot ako. Natatakot ako na malaman niya na sinusubaybayan ko siya. Natatakot ako na kumilos siya ng mas mabilis kaysa sa inaakala ko. At natatakot ako na kapag narinig mo ito, ay huli na para sa akin. Pakiramdam ko ay lumubog ang aking dibdib. Ang salamin na suot ko ngayon, ang hawak mo marahil kung naririnig mo ito, ay may nakatagong kamera. Tinulungan ako ni Mang Danilo Perez na ikabit ito noong Marso. Siya ay isang mabuting kaibigan, Jaime. Maaari kang magtiwala sa kanya. Tingnan mo ang mga video. Makikita mo. Huminto siya muli, at nang magsalita ay halos bulong na lamang ang kanyang boses. Box 447, asul na sobre sa aking mesa. Ellen Garcia, Pioneer Square. Basahin mo ang aking sulat. Mayroon itong lahat ng kailangan mo. At Jaime, mangyaring mag-ingat ka. Mangyaring isa pang mas mahabang katahimikan sa pagkakataong ito. Patawarin mo ako sa pagpasan nito mag-isa. Gusto ko lang na makatulog ka ng mahimbing ng ilang gabi pa. Gusto kitang protektahan mula sa lahat ng bigat na ito. Ngunit ngayon ay nakikita ko na dapat ay nagtiwala ako sa iyo. Dapat ay sinabi ko sa iyo sa sandaling malaman ko. Ganap na nagiba ang kanyang boses. Patawarin mo ako, mahal ko. Patawarin mo ang aking katahimikan. Natapos ang recording nang may mahinang click. Nanatiling ganap na hindi gumagalaw ang silid. Tahimik na umuugong ang computer ni Mang Danilo. Sa labas ay naririnig ko ang malayong tunog ng trapiko sa Ballarta Avenue, ngunit sa loob ng maliit na likod na silid na iyon ay tanging katahimikan lamang at ang alingawngaw ng boses ni Aling Karina. Sa wakas ay nagsalita si Mang Danilo nang may tunong maingat. Mang Jaime, kailangan nating tumawag ng isang tao, isang abogado, ang pulisya, isang tao na makakatulong. Hindi ako sumagot. Hindi ko kaya dahil ang tanging iniisip ko ay ang asul na sobre na iyon, ang safety deposit box, ang sulat na sinulat ni Aling Karina. Alam na marahil ay hindi na siya mabubuhay para makita akong magbasa nito. Alam niya. Sa loob ng ilang linggo ay alam niya na planong saktan siya ng aming anak at hinarap niya ito mag-isa dahil ayaw niyang sakta ng aking puso. Tumayo si Mang Danilo at kinuha ang kanyang mobile phone mula sa bulsa. Tatawagan ko si Atayar Elena Garcia. Siya ay isang criminal lawyer at mayroon ding elder law. Alam niya kung ano ang gagawin. Nagdial siya. Narinig ko ang tono ng isang beses, 2 beses, at pagkatapos ay sumagot ang boses ng isang babae. Nagsasalita si Atayar Elena Garcia. Tiningnan ako ni Mang Danilo at nagsalita sa telepono. Elena, si Mang Danilo Perez ito. Mayroon akong kliyente dito na kailangan ng iyong tulong agad. 5 buwan nang namatay ang kanyang asawa. Sinabi nila na stroke, ngunit nakahanap kami ng ebidensya na nagpapahiwatig na hindi ito natural at naniniwala kami na planong saktan siya ng kanyang anak pagkatapos. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Dalhin mo siya sa aking opisina, sabi ni Atima Elena. Ang opisina ni Attorney Elena Garcia ay hindi katulad ng inaasahan ko. Walang mahogany desk, walang pader ng mga leather-bound legal na libro, walang dramatikong floor-to-ceiling windows na may tanawin ng Elliott Bay, tanging isang simpleng espasyo sa ikapitong palapag ng isang gusali sa downtown Seattle na may mga praktikal na kasangkapan at isang coffee maker na tila nakakita na ng mas magagandang panahon. Ito ang eksaktong ipinangako sa akin ni Mang Danilo nang ibigay niya ang kanyang calling card sa parking lot sa labas ng kanyang tindahan. Matalas, may karanasan, at isang tao na hindi mag-aaksaya ng aking oras sa walang saysay na mga salita. 2 oras na ang nakalipas noon. 2 oras akong nakaupo sa kotse, nanginginig ang mga kamay para pihitin ang susi,
Sinusubukang intindihin kung ano ang susunod na gagawin. 2 oras akong nakatingin sa telepono. Alam kong dapat kong tawagan si Arturo at alam kong hindi ko magawa. Sa wakas ay tinawagan ko ang numero sa card. Sumagot si Ate Vera Elena sa pangalawang ring at sinabing, pumunta ako agad. Ngayon ay nakaupo siya sa harap ko. 52 taong gulang. May kulay bakal na buhok na nakapusod ng praktikal. Ang kanyang salamin sa pagbabasa ay nakapatong sa kanyang ilong habang pinapanood niya ang mga video sa laptop ni Mang Danilo sa ikatlong pagkakataon. Bumalik siya para sa akin pagkatapos niyang hilingin na makita ang ebidensya sa kanyang sariling mga mata. Hindi siya nag-react tulad ni Mang Danilo. Walang biglang hininga, walang kamay na nakatakip sa bibig. Tiningnan lang niya, kumuha ng mga tala sa isang dilaw na notebook at paminsan-minsan ay nagpa-pause para ulitin ang isang bahagi. Nang matapos ang voice memo ni Aling Karina, tinanggal ni Atayo Elena ang kanyang salamin at inilagay sa ibabaw ng mesa sa pagitan namin. Ginoong Reyes, kailangan kong magtanong sa iyo at kailangan kong maging ganap na tapat ka sa akin. Tumango ako, hindi ako nagtitiwala sa aking boses. Hinarap mo ba ang iyong anak tungkol sa anuman sa mga ito? Tinawagan mo ba siya? Sinulatan mo ba siya? Nag-iwan ka ba ng anumang senyales na alam mo? Hindi. Diretso akong pumunta dito pagkatapos kong umalis sa optical shop ni Mang Danilo. Mahina niyang pinukpok ang notebook gamit ang panulat. Ang desisyong iyon ay maaaring nagligtas ng iyong buhay. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang suntok. Ang iyong anak ay isang civil lawyer. Patuloy niya ng may tunong layunin. Naiintindihan niya ang legal system. Alam niya kung paano gumagana ang ebidensya, kung paano umuusad ang mga investigasyon, kung paano burahin ang kanyang mga bakas. Sa sandaling malaman niya na hawak mo ang mga imaheng ito, ang recording na ito, kikilos siya para sirain ang anumang natitirang ebidensya at papabilisin ang kanyang timeline sa iyo. Papabilisin ang kanyang timeline? Ulit ko nang wala sa sarili. Ibig kong sabihin, kung naniniwala siyang banta ka, kikilos siya ng mas mabilis kaysa sa kanyang pinlano. Binigyan ka ng iyong asawa ng napakalaking regalo sa mga ebidensyang ito, ngunit inilagay ka rin niya sa agarang panganib. Bumalik siya sa isang bagong pahina. Sige, Ginoong Reyes, ito ang gagawin natin. 6 na hakbang. Sundin natin ito ng eksakto. Hindi tayo lalayo at hindi natin sasabihin kaninuman, kasama ang iyong anak, kung ano ang ginagawa natin hanggang sa magkaroon tayo ng lahat na patunay. Naiintindihan? Tumango ako ulit. Hakbang 1, huwag mong harapin si Arturo. Huwag kang magtanong tungkol sa pera, tungkol sa utang ni Teresa, tungkol sa mga video, tungkol sa anuman. Kung tawagan ka niya, panatilihin ang usapan na magaan. Kung gusto niyang magkita, busy ka. Kung igigiit niya, may sipon ka. Anuman para makakuha ng oras nang hindi nagpapataas ng hinala. At isinulat niya, no contact, natural excuses sa matibay na malalaking letra. Hakbang 2, hihilingin natin ang exhumation ng bangkay ng iyong asawa. Binanggit ng iyong asawa ang potassium chloride sa recording. Iyon ang substance na tinalakay ni na Arturo at Teresa. Madalas itong ginagamit sa mga medical setting, ginagaya ang mga sintomas ng atake sa puso at, pinakamahalaga, nagiiwan ito ng bakas sa mga tissue at alam nating hanapin ang mga ito. Puso, kalamnan, atay, bato. Isang magaling na forensic pathologist ang makakadetect nito kahit ilang buwan pa ang nakalipas. Lumamig ang aking tiyan. Ang ideya na buksan ang libingan ni Aling Karina, suriin ang kanyang katawan na parang isang ebidensya. Alam ko, mahina sabi ni Ate Elena, binabasa ang aking mukha. Ngunit ito lang ang paraan para patunayan na hindi ito natural na kamatayan. Kung wala iyon, ang lahat ay circumstantial. At patuloy siyang sumusulat. Hakbang 3. Hahanap tayo ng forensic auditor para subaybayan ang bawat sentimo ng 35 milyong iyon. Saan napunta? Kailan? Paano? Mga statement, transfer, cash withdrawals.
Bubuo tayo ng walang dungis na dokumentaryong bakas na nagpapakita ng sistematikong pagnanakaw sa loob ng 18 buwan. Hakbang 4. Ipapa-verify natin ang bagong testamento kay Attorney Ellen Garcia sa Patterson. Direkta ko siyang kukontakin, abogado sa abogado. Hakbang 6. At ito ay mahalaga. Huwag kang pipirma ng anuman na ilalagay ni Arturo sa harap mo. Power of attorney, financial documents, anuman. Kung hilingin niya na pumirma ka ng isang bagay, sasabihin mo sa kanya na gusto mong ipa-review ito ng iyong sariling abogado muna. Kung igigiit niya, banggitin mo ako. Sabihin mo sa kanya na tinutulungan kitang ayusin ang ari-arian ni Aling Karina. Gamitin mo ako bilang hadlang. Ibinalik niya ang panulat at sumandal sa kanyang upuan. Ang 6 na hakbang na ito ay nagbibigay sa atin ng pundasyon. Ngunit Ginoong Reyes, kailangan mong maintindihan ang isang bagay. Ako ay isang elder law attorney na may karanasan sa criminal defense. Matutulungan kitang i-navigate ito, protektahan ang iyong ari-arian at bumuo ng isang kaso. Ngunit ang ginawa ng iyong anak sa iyong asawa ay homicide. Ang salita ay nanatili sa pagitan namin. Homicide. Ang aking anak ay gumawa ng homicide. Mayroon akong contact sa Seattle Police Department. Patuloy ni Attorney Elena. Si Veteran Laura Santos, Homicide Division. Siya ay matalino, meticulous at hindi bumibitaw sa mga kaso. Ngunit bago ko siya tawagan, kailangan ko ang iyong pahintulot. Kapag naipasok natin ang pulisya, walang atrasan. Ito ay magiging isang opisyal na investigasyon. Marahil ay aarestuhin ang iyong anak. Ito ay magiging publiko. Ang iyong buhay ay hindi na magiging katulad ng dati. Naalala ko ang boses ni Aling Karina sa recording na iyon, kung paano siya humingi ng paumanhin sa pagtatago ng mga sikreto, kung paano niya ako binalaan na ako ang susunod. Naalala ko si Arturo na nakatayo sa aming kusina, tinitingnan ng kanyang ina na nagbibigay ng kanyang huling hininga, tinitingnan ang relo. Tawagan mo siya, sabi ko. Tawagan mo si Det Santos. Kinuha ni Attorney Elena ang telepono, ngunit bago siya mag-dial, ay tiningnan niya ako ulit. Mang Jaime, ang iyong anak ay isang civil lawyer. Alam niya kung paano manipulahin ang sistema, kung paano magpakita ng pagiging kaawa-awa, kung paano maghasik ng pagdududa. Kailangan nating maging mas matalino kaysa sa kanya, mas mabilis kaysa sa kanya, at ganap na sigurado sa bawat galaw. Pinindot niya ang isang numero sa speed dial at kailangan natin si Det Laura Santos ng homicide ng Seattle Police para siguraduhin na hindi siya makakatakas. Nagring ang telepono ng 1 beses, 2 beses at sumagot ang boses ng isang babae. At sinabi ni Attorney Elena ang isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan. Laura, mayroon akong kliyente na ang anak ay nilason ang kanyang ina at planong gawin din ito sa kanya. Mayroon kaming video ebidensya. Gaano ka kabilis makakapunta sa aking opisina? Hindi ako nakatulog nung gabi ng Martes. Nakatingin ako sa kisame, nakikinig sa bawat kaluskos ng bahay habang ito ay naninirahan. Sa bawat kotseng dumadaan, nagtataka kung mayroong magpapabagal at hihinto. Sinabi ni Attorney Elena na kailangan ni Det Santos ng 24 na oras para repasuhin ang ebidensya. Ang 24 na oras ay parang walang katapusan kapag alam mong planong gawing isang desperadong kalungkutan ang iyong pagkamatay ng sarili mong anak. Noong Miyerkules ng umaga, pinilit ko ang aking sarili na gawin ang dati. Kape, paliligo, pagbibihis, kumilos bilang isang tao na hindi alam na gusto siyang patayin ng kanyang kaisa-isang anak. Ang paalala ay naghihintay sa akin nang lumabas ako papunta sa kotse. Isang piraso ng papel na nakatiklop ng 1 beses, nakasiksik sa ilalim ng windshield wiper sa driver's side. Nanginig na ang aking mga kamay bago ko pa man buksan. Hindi pamilyar ang sulat kamay, malinis, pambabae, nagmamadali. Alam niya, takbo. Iyon lang. 4 na salita, walang pirma, walang paliwanag. Tumingin ako sa paligid ng parking lot. Tahimik ang aking kapitbahayan ng 8 ng umaga. Karamihan ay nasa trabaho na. Ilang retirado ang naglalakad ng aso sa malayo. Walang nakatingin sa akin, ngunit mayroong nandoon. Mayroong nakakaalam kung ano ang plano ni Arturo.
Mayroong sumusubok na tulungan ako o mayroong sumusubok na takutin ako para magkamali. Sumakay ako sa kotse, isinara ang mga pinto at naupo doon na may paalala sa aking kandungan. Ang puso ko ay humahampas sa aking dibdib. Ang boses ni Atay Elena ay umalingaw-ngaw mula kahapon. Kikilos ang iyong anak para sirain ang ebidensya at papabilisin ang kanyang timeline kung alam niya na hawak mo ang mga recording. Nagmaneho ako pauwi ng mas mabilis kaysa sa dapat, halos malagpasan ng isang pulang ilaw sa Balarta Avenue. Pumasok ako at dumiretso sa aking opisina. Kinuha ko ang file cabinet kung saan kami ni Aling Karina ay laging nagtatago ng mahahalagang dokumento. Nakita ko ito sa folder ng life insurance, nakatago sa likod ng aming mga lehitimong pulisya. Isang pulisya na hindi ko pa nakita. Pacific Mutual Life Insurance. C75 million. Petsa ng pagkakaloob, Marso 15, 2024. Naka-insured, Jaime Robert Reyes. Beneficiary, Arturo Tomas Reyes. Ang aking pirma sa ibaba. Ngunit hindi ko kailanman pinirmahan iyon. Hindi ko pa nga narinig ang Pacific Mutual. Ang pirma ay mukhang katulad. Mayroong nagsanay. Ngunit ang malaking R ng Reyes ay mali. Masyadong kulot. Palagi ko itong ginagawang anggulo. Isang ugali mula sa maraming taon ng architectural drafting. Tumunog ang aking telepono at halos mahulog ko ang pulisya. Ang pangalan ni Arturo sa screen. Sinagot ko sa ika-4 na ring. Sinusubukang panatilihing matatag ang aking boses. Hello, champion. Papa, sa wakas ay natagpuan ko rin kayo. Sinusubukan ko kayong hanapin mula pa kahapon. Pasensya na, busy ako sa ilang bagay ni Mama. Isang paghinto. Kaya ako tumatawag. Sa tingin ko, panahon na para ayusin din ang inyong mga papeles. Isang power of attorney para masigurado na ma-access ko ang mga account kung may mangyari. 64 na kayo, Papa. Kailangan pag-isipan ang mga bagay na ito. Mas mahigpit kong hinawakan ang telepono. Magaling siya. Ang kanyang boses ay tila nag-aalala, mapagmahal, ang perpektong anak. Salamat, Arturo. Ngunit hindi pa ako handa na pag-isipan iyan. Papa, hindi ito tungkol sa pagiging handa. Ito ay tungkol sa pagiging handa. Ang pagkamatay ni Mama ay nagturo sa atin kung gaano kabilis mangyari ang lahat. Ayaw kong mag-improvise. Kung may emergency ka sa kalusugan, pag-iisipan ko. Pupunta ako ngayong gabi. Rerepasuhin natin ang mga papeles ng magkasama. Ilang pirma lang. Ngayong gabi ay hindi akma para sa akin, Papa. Bahagyang nagbago ang kanyang tono, mas matigas. Gusto ni Mama na gawin mo ito. Gusto niya na magtiwala ka sa akin. Ako ang iyong kaisa-isang anak. Sino pa ang mag-aasikaso ng mga bagay kung may mangyari sa iyo? Nandyan na. Ang pagkakasala, ang manipulasyon, ang parehong taktika na tiyak na ginamit niya kay Aling Karina. Sinabi ko. Pag-iisipan ko, Arturo. Sige, pero dadaan pa rin ako ng 7. Kailangan nating mag-usap. Ibaba niya ang telepono bago ako makasagot. Nakatingin ako sa peking pulisiya. Tinawagan ko si Atira Elena. Sumagot siya agad. Mang Jaime, ano ang nangyayari? Kaninang umaga ay may paalala sa aking kotse. Alam niya, takbo. At nakakita ako ng life insurance policy sa aking mga file. 75 milyon. Ang aking pirma ay pineke. Si Arturo ang beneficiary. At tumawag lang siya. Sabi niya pupunta siya ngayong gabi para pirmahan ko ang mga dokumento ng power of attorney. Katahimikan. Kung gayon, umalis ka sa iyong bahay ngayon na. Huwag kang magbalot ng anuman. Huwag kang maghintay, pumunta ka sa isang hotel. Magbayad ng cash. Gumamit ng pekeng pangalan kung kinakailangan. I-disable ang location services ng telepono. Huwag mong sabihin kaninuman kung nasaan ka, kahit sa akin. Mang Jaime, makinig ka. Kung si Arturo ay ganoon kadesperado, ganoon kabilis, nangangahulugan iyon na alam niya na nalaman mo na. Ang paalalang iyon ay mula sa isang taong sumusubok na balaan ka. Wala na tayong 24 na oras. Baka wala pa tayong 24 na minuto. Umalis ka. Kinuha ko ang aking wallet at mga susi. Iniiwan ang peking polisiya sa mesa. Habang papunta sa pinto, binuksan ko ang security camera app, ang ininstall namin noong nakaraang taon dahil sa mga nakawan sa kapitbahayan.
Ang live stream ay nagpapakita ng bakanteng porch. Pagkatapos ay bumalik ako at sinuri ang mga recording ng nakaraang oras. Kinilabutan ako. Si Arturo ay nandoon 30 minuto na ang nakalipas habang ako ay nasa opisina pa rin. Umakyat siya sa pangunahing pinto. Sinubukan ng doorknob, Sara, salamat sa Diyos, at nanatili doon ng halos 5 minuto, sumusulyap sa bintana ng sala. Sa huli ay kinuha niya ang telepono, nag-type ng isang bagay at bumalik sa kotse. Nagpalit ako sa street camera at inilapit ang larawan sa mobile sa recording. Ang anggulo ay perpekto para makuha ang kanyang tinype. Isang text message. Wala siya sa bahay. Kailangan nating kumilos ng mas mabilis. Nakita ko siyang nagpadala nito. Nakita ko siyang tumingin sa aking bahay sa huling pagkakataon. Nakita ko siyang umalis. Nagpalipas ako ng Miyerkules ng gabi sa isang murang motel, malapit sa Highway 99. Nagbayad ako ng cash gamit ang pangalang Roberto Santos at pinatay ang telepono maliban sa pagsuri ng mga mensahe tuwing oras. Amoy lumang tabako at industrial cleaner ang kwarto, ngunit mayroon itong deadbolt at tanaw sa parking lot at iyon lang ang kailangan ko. Hindi ako nakatulog, nakatingin lang ako sa mga headlight ng kotse na sumasagasa sa kisame at iniisip si Arturo na nakatayo sa aking porch. Sumusulyap sa bintana ng sala. Nagte-text sa isang tao na kailangan nilang kumilos ng mas mabilis. Noong Huwebes ng umaga, pinadalhan ako ni Ate Gers Elena ng isang encrypted message. 8 ng umaga, aking opisina, huwag kang magdala ng anuman. At nandoon ako, nakaupo ulit sa parehong upuan sa harap ng kanyang mesa. At sa pagkakataong ito ay hindi kami nag-iisa. Mukhang eksakto si G. Tomas Ramos sa kung ano siya, isang tao na sa loob ng 40 taon ay sumusubaybay sa mga bakas ng pera na desperadong gustong itago ng mga tao. 61 taong gulang, kulay abo na suit, salamin sa pagbabasa na nakasabit sa isang syenette at isang leather briefcase na nakakita na ng mas magagandang dekada. Inilapag niya ang briefcase sa mesa ni Atay Elena at kinuha ang isang ulat na sapat ang kapal para maging isang nobela. 47 pahina, sabi niya. Ngunit maaari ko itong buod kung mas gusto mo ang bersyon na hindi ka pasasabugin ng ulo. Sinabi ni Atiner Elena, wala tayong oras para sa isang kumpletong audit. Nagpunta si G. Thomas sa isang pahina na may dilaw na tab, isang spreadsheet na puno ng mga numero, petsa at mga transaksyon na naka-highlight. Ang Family Trust ay itinatag noong 2006. Ang paunang kontribusyon ay 90 milyon. Pagsapit ng Enero 2023, lumago ito sa 120 milyon. Naglipat siya ng pahina. Doon nagsimula ang mga withdrawal. Yumuko ako, sinusuri ang sheet. Mga hanay ng mga transaksyon, bawat isa ay naka-highlight sa dilaw. 23 withdrawal sa loob ng 18 buwan, patuloy ni G. Thomas. Sapat na maliit para maiwasan ang mga alerto sa bangko. P1 milyon dito, P2 milyon doon. Palaging mas mababa sa P2.5 milyon bawat transaksyon. Palaging may agwat na hindi bababa sa 3 linggo. Isang textbook embezzlement strategy. Dinulas niya ang kanyang daliri sa column. Na-document ko na ang lahat. Mga transfer sa 3 magkahiwalay na account. 2 sa pangalan ni Arturo, isang joint account kay Teresa Reyes. Naka-flat ang aking mga kamay sa mesa ni Atayern Elena. Mahigpit na nakadiin kaya pumuti ang aking mga buko. Ang kasalukuyang balanse ng trust ay 86 milyon. Naglipat ang iyong anak ng 35 milyon sa loob ng 1.5 taon. Ginawa niya ito ng dahan-dahan, ng maingat at sana ay nagtagumpay siya kung hindi lang nakatingin ang iyong asawa. Alam niya, mahina akong sabi. Sa recording niya, sinabi niya na sinusundan niya ito mula pa noong Marso. Mula Marso ng taong ito, kumpirma ni G. Thomas. Doon lumaki ang mga withdrawal, naging mas madalas. Siya ay nagiging desperado. Sumandal si Atisha Elena. Desperado? Bakit? Saan napunta ang pera? Nagpunta si G. Thomas sa isa pang nakatab na seksyon. Mayroong mga larawan, screenshot ng mga casino statement, credit reports, collection notices. Si Teresa Reyes ay may problema sa pagsusugal.
high-stakes poker at blackjack sa Emerald Bay Casino. Kasalukuyan siyang may utang sa casino ng 45 milyon. Ang numero ay tumama sa akin na parang suntok sa tiyan. Ang utang ay hawak ng Pacific Holdings LLC, isang shell company na pinamamahalaan ng mga taong ayaw mong utangan ng pera. Ang mga hindi ka dinadala sa korte kapag hindi ka nagbabayad. Iba ang kanilang paraan ng paniningil. Anong paraan? Tanong ko. Hindi pinalambot ni G. Tomas. Una ay mga sirang buto at pagkatapos ay lumalaki mula doon. Humiram si Teresa ng mga pautang noong unang bahagi ng 2022. Pagsapit ng Enero 2023, hindi na niya kayang bayaran ang interes. Binigyan siya ng kasino ng deadline, Disyembre 31, 2024. Bayaran ang lahat o harapin ang mga kahihinatnan. Kaya nagsimulang magnakaw si Arturo mula sa trust, sabi ni Atty. Elena. Tumango si G. Tomas, ngunit 35 milyon ay hindi sumasakop sa 45 milyon. Mayroon pa rin siyang kakulangan na 12 milyon. Ang life insurance, sabi ko. Ang life insurance ni Aling Karina. Tumango si G. Tomas. Ang iyong asawa ay may 25 milyong polisiya sa pamamagitan ng kanyang kumpanya. Si Arturo ang pangalawang beneficiary pagkatapos mo. Kung may mangyari sa kanya at pagkatapos ay may mangyari sa iyo sa madaling panahon, magkakaroon siya ng access sa bayad na iyon, kasama ang natitira sa trust, kasama ang iyong personal na ari-arian. Higit pa sa sapat para bayaran ang utang ni Teresa at magsimula ng bago. Ang mga piraso ay nagkasya ng may nakakatakot na kalinawan. Mahigit 1 taon nang pinaplano ito ni Arturo at nang hindi na sapat ang pagnanakaw, nagpasya siyang siguraduhin na wala kami ni Aling Karina para tandaan ang nawawalang pera. Mayroon pang isa, sabi ni G. Tomas. Kinuha niya ang telepono. Gumawa ako ng karagdagang pagsasaliksik tungkol sa pagkagumon sa pagsusugal ni Teresa. Siya ay dumadalo sa mga pulong ng Gamblers Anonymous sa loob ng halos 8 buwan. Nakita ko ang kanyang sponsor, isang babae na nagngangalang Aling Sonia Lim, 31 taong gulang, nagtatrabaho bilang legal assistant sa downtown. Handa siyang makipag-usap sa iyo. Umupo si Ate Elena. Handa siyang magpatotoo. Potential. Natatakot siya, ngunit galit din siya sa ginawa ni Arturo kay Teresa. Ibinigay ko sa kanya ang iyong numero. Sinabi niya na direktang kokontakin ka niya. Tulad ng nirehersado. Nag-vibrate ang aking telepono sa bulsa. Binuksan ko ito habang papunta sa opisina ni Atty. Elena. Hindi kilalang numero. Binuksan ko ang mensahe. Ginoong Reyes, ako si Aling Sonia Lim. Ako ang sponsor ni Teresa sa Gamblers Anonymous. Ako ang nag-iwan ng paalala sa iyong kotse noong Miyerkules ng umaga. May mga sinabi sa akin si Teresa na hindi niya dapat. Nag-hire si Arturo ng isang tao para manipulahin ang preno ng iyong kotse para magmukhang aksidente. Dapat ay nanahimik siya, ngunit nag-collapse siya sa aming huling pulong. Sinabi niya na hindi niya kayang mamuhay ng may isa pang buhay sa kanyang konsensya. Kailangan niya ng agarang proteksyon. Ang lalaking kinuha ni Arturo ay isang profesional. Ang pangalan niya ay Marcelo Cruz. Mangyaring, mag-ingat ka. Binasa ko ang mensahe ng 2 beses at ipinasa kay Ate Elena. Naging yelo ang kanyang ekspresyon. Ang iyong kotse, nasaan ito? Nasa aking bahay. Kumuha ako ng ride-sharing service papunta sa motel. Hindi ko ito nilalapitan. Nagdial na si Atty. Elena. Laura, mayroon tayong bagong problema. Nag-hire ang anak ng isang tao para putulin ang brake lines. Kailangan nating i-immobilize ang kotse, kumpiskahin ito at suriin, at kailangan natin ng proteksyon para sa aking kliyente ngayon na. Sinimulan ni G. Tomas na ibalik ang kanyang ulat, ngunit huminto at tiningnan ako. Hinoong Reyes, 30 taon ko nang ginagawa ang trabahong ito. Nakita ko na ang mga tao na nagnanakaw sa kanilang negosyo, sa kanilang mga kasosyo, sa kanilang mga magulang, ngunit hindi ko pa nakita ang isang tao na nagnanakaw sa kanyang sariling pamilya at pagkatapos ay sistematikong nagpaplano na wakasan ang kanilang buhay para itago ito. Ang iyong anak ay hindi lang isang magnanakaw, siya ay isang bagay na mas masahol pa. Hindi ako sumagot, hindi ko kaya.
dahil iniisip ko ang boses ni Aling Karina sa recording na iyon. Kung paano niya sinabi na desperado si Arturo. Tama siya, at ang mga desperadong tao ay hindi humihinto hanggang sa makuha nila ang kailangan nila o hanggang sa may pumigil sa kanila. Ang Volunteer Park ng hapon ay mayroong uri ng kapayapaan na masama ang pakiramdam kapag planong sirain ng iyong anak ang iyong preno. Naglalakad ang mga pamilya ng aso, dumadaan ang mga runner na may earphone. Isang grupo ng mga teenager ang nag-iiskerte malapit sa greenhouse. Nakaupo ako sa labas ng mesa ng maliit na cafe sa tabi ng water tower. Hawak ang kape na hindi ko man lang natikman, tinitingnan ang bawat tao na umaakyat sa trail. Iginigiit ni Ate Ryan Elena na pumunta ako sa isang ride-sharing app at umupo kung saan ko makikita ang lahat ng access. Dumating siya ng minuto na huli, sinusuri ang lugar. 38 taong gulang, nakasuot ng casual office attire na parang direkta mula sa trabaho. Maitim ang buhok na nakapusod, minimal ang makeup at ang mga matang pagod na nagdadala ng mga sikreto ng iba. Mayroon siyang brown leather messenger bag. Nang makita niya ako, nag-alinlangan siya sandali at pagkatapos ay lumapit at umupo nang hindi ako kinakamayan. Ginoong Reyes, salamat sa pakikipagkita sa akin. Muli siyang tumingin sa paligid. Hindi ako dapat narito. Kung malaman ni Arturo na kinausap kita o kung malaman ni Teresa na binalaan kita, sila ay... Ipinapangako ko sa iyo na hindi. Hindi tila kumbinsido si Aling Sonia. Ngunit binuksan niya ang messenger bag at kinuha ang isang maliit na USB drive. Inilapag sa mesa sa pagitan namin. Dumalo si Teresa sa kanyang unang pulong ng Gamblers Anonymous 8 buwan na ang nakalipas. Siya ay may utang na 45 milyon sa mga taong hindi nagpapatawad ng utang. Siya ay takot na takot. Doon ako naging kanyang sponsor. Iginapos niya ang kanyang mga kamay sa tasa ng kape na binili ko para sa kanya. 3 linggo na ang nakalipas, siya ay tuluyang bumagsak. Sinabi niya na hindi na niya kaya, na hindi na niya kayang mamuhay sa planong ginagawa ni Arturo. Sinabi niya sa iyo ang tungkol sa aking asawa. Tumango si Aling Sonia. Sinabi niya sa akin na ginamit ni Arturo ang isang bagay para magmukhang stroke ang kanyang asawa. Sinabi niya na buwan na niya itong pinaplano at pagkatapos ay sinabi niya sa akin ang tungkol sa iyo. Malamig ang aking tasa sa aking mga kamay. Sinabi niya na nag-hire si Arturo ng isang tao, isang profesional, isang tao na nag-specialize sa pagpapalit ng mga problema na magmukhang aksidente. Binigyan niya ako ng pangalan. Marcelo Cruz, 45 taong gulang. Mayroon siyang record sa Oregon. Siya ang tinatawag nilang cleaner, isang tao na nagsisigurado na ang ilang bagay ay magmukhang aksidente. Magkano ang binayaran ni Arturo sa kanya? P2.5 milyon. Kalahati upfront, kalahati kapag tapos na ang trabaho, para tapusin ang aking buhay. Sinabi sa akin ni Teresa ang plano, patuloy ni Aling Sonia. Dapat putulin ni Marcelo ang mga preno para magmukhang mechanical failure. Alam ni Arturo ang iyong routine, na nagmamaneho ka sa Highway 99 tuwing umaga. Maraming trapiko, matatarik na kalsada, maraming pagkakataon para sa isang banggaan. Ipinush niya ang USB drive sa akin. Hindi ko ito kayang hayaan na mangyari. 3 taon na akong sponsor. Nakatrabaho ko na ang dos-dose ng tao na sumusubok na muling buuin ang kanilang buhay. Ngunit hindi pa ako nagkaroon ng sino mang nagko-confess ng isang sabwatan at isang kamatayan. Hindi ako makakapunta sa pulisya ng direkta. Malalaman ni Teresa na ako iyon, ngunit hindi rin ako makaupo lang. Kaya iniwan mo ang warning note. Alam ko, iniwan ko ang note at gumawa din ako ng isa pang bagay. Dinampot niya ang USB drive. 3 linggo na ang nakalipas, sinabi sa akin ni Teresa na magkikita sina Arturo at Marcelo sa isang bar sa Fremont para tapusin ang mga detalye. Pumunta din ako. Umupo ako sa likod at nirecord gamit ang telepono. Nirecord ko ang buong pag-uusap. Humigpit ang aking kamay sa paligid ng USB drive. Kailangan mong maintindihan ang isang bagay. Ang mga taong ito ay hindi mabubuti. Hindi amateur si Marcelo Cruz, nagawa na niya ito noon. At si Arturo ay nagsasalita tungkol sa iyo na parang pinag-uusapan ang isang transaksyon.
Walang emosyon, walang pag-aalinlangan, logistics lang. Maaari ko ba itong pakinggan? Kinuha ni Aling Sonia ang kanyang mobile phone at isang maliit na portable speaker mula sa kanyang bag. Gumawa ako ng kopya. Mas mabuti na marinig mo ito ngayon para malaman mo kung ano ang iyong kinakaharap. Isinaksak niya ang speaker at pinindot ang play. Disenteng ang kalidad ng audio sa kabila ng ingay sa background. At pagkatapos ay narinig ang boses ni Arturo, malinaw. Kaya gawing malinaw ang approach. Isang mas malalim na boses ang sumagot, si Marcelo. Pinuputol mo ang mga brake lines ngunit 70% lang. Mag-iwan ng sapat para makapagmaneho siya ng ilang kilometro bago tuluyang bumigay. Sa ganitong paraan ay mukha itong unti-unting pagkasira, hindi sabotahe. Timeline. Maaari ko itong gawin sa wala pang 5 minuto kung may access ako sa sasakyan. Nagpa-park siya sa kanyang driveway. Kadalasan ay umaalis siya para sa kanyang morning walk ng 7. Maraming oras. Opo, gawing aksidente. Siya ay 64. Nagmamaneho siya sa Highway 99 tuwing umaga. Kung may mag-imbestiga, makikita nila ang isang matandang lalaki na hindi nagpapanatili ng maayos ng kanyang kotse. Malamig ang tawa ni Marcelo. Isang matandang lalaki sa isang matarik na kalsada na may patay na preno. Hindi na mas malinis pa. Kailan ang deadline? Bago mag-Thanksgiving. Kailangan ko ng access sa kanyang mga account sa Disyembre. Ang deadline ng casino ay Disyembre 31. At kung may mangyari bago ko matapos ang trabaho. Kung gayon, gagawin ko na mismo. Ngunit mas gusto kong manatiling malinis para diyan kita binabayaran. Isang paghinto. Pagkatapos ay ang boses ni Arturo, mas mahina ngunit naririnig. Kapag patay na tayong dalawa, tapos na tayo habang buhay. Ang trust, ang life insurance, ang kanyang personal na ari-arian, lahat. Babayaran natin ang utang ni Teresa at magsisimula ng bago sa Europe. Natapos ang recording. Nakatingin ako sa speaker, hindi makagalaw. Iyon ang boses ng aking anak, pinaplano ang aking wakas na parang nagpaplano ng bakasyon. Pinatay ni Aling Sonia ang speaker at ibinalik sa kanyang bag. Binigyan ako ng sandali. Natatakot si Teresa, sabi niya sa wakas. Nakatago siya ngayon. Motel 6 sa Tacoma, room 214. Hindi niya nakontak si Arturo sa loob ng 2 araw. Non-stop siyang tumatawag. Magpapatotoo siya? Hindi ko alam. Natatakot siya kay Arturo. Takot sa kasino. Takot na makulong. Ngunit kinakain din siya ng pagkakasala dahil sa iyong asawa. Tiningnan ako ni Aling Sonia sa mata. Ginoong Reyes, iniwan ko ang paalalang iyon dahil hindi ako makapamuhay ng tahimik. Ibinibigay ko sa iyo ang recording na ito dahil karapat-dapat kang malaman kung ano ang kaya ng iyong anak. Ngunit kung gagamitin mo ito, maaaring tumakas si Teresa. At kung malaman ni Arturo na nagsalita siya o na tinulungan kita, kinuha ko ang USB drive at inilagay sa aking bulsa. Mayroon akong detective na pinagkakatiwalaan ko. Poprotektahan niya si Teresa at ikaw. Gagawin niya iyon dahil nandoon pa rin si Marcelo Cruz at kailangan pa rin ni Arturo na mawala ka. Tumayo si Aling Sonia, isinabit ang kanyang messenger bag. Mag-ingat ka, Ginoong Reyes. Ang iyong anak ay nagsalita tungkol sa iyo na parang nasa ilalim ka na ng lupa at ang mga taong nagsasalita ng ganoon ay hindi kadalasang nagbabago ng isip. Umalis siya, nawala sa dami ng tao sa gabing iyon. Naiwan akong mag-isa. Ang USB drive ay mabigat sa aking bulsa at ang boses ni Arturo ay umalingaw-ngaw pa rin sa aking ulo. Kapag patay na tayong dalawa, tapos na tayo habang buhay. Hindi. Kung nakasalalay iyon sa akin. Nang makabalik ako sa opisina ni Atibard Elena, nagsisimula ng lumubog ang araw sa likod ng mga gusali sa downtown, naglalabas ng mahabang anino sa 2nd Avenue. Kumuha ako ng 3 magkakaibang ride-sharing app para makarating. Nagpalit ako ng driver ng 2 beses. Tinitingnan ang bawat kotse sa likod ko. Ang USB drive ay parang 10 pounds sa aking bulsa. Naghihintay na si Det. Laura Santos nang pumasok ako. Nakatayo siya sa tabi ng bintana na nakakross ang mga braso. 45 taong gulang na may presensya ng isang tao na 2 dekada na sa homicide. Maitim ang maikling buhok, maayos na pantalon
at mga matang nakakita na ng lahat. Hindi siya nag-aksaya ng oras sa mga pagpapakilala. Hawak mo ang recording. Ibinigay ko ang USB drive. Inihanda na ni Atty. Elena ang laptop na may external speakers at isinaksak ito ni Det Santos nang hindi umuupo. Pinakinggan namin ulit ito. Ang boses ni Arturo, ang boses ni Marcelo, ang clinical na pag-uusap tungkol sa break lines, deadlines, at paggawa ng aking pagkamatay na magmukhang mechanical failure. Kapag patay na tayong dalawa, tapos na tayo habang buhay. Nang matapos, inilabas ni Det Santos ang drive at hinawakan sa liwanag. Ito ay admissible, sabi niya sa wakas. Disenteng ang kalidad, malinaw ang konteksto at handa ang iyong source na magpatotoo kung paano niya ito nakuha. Natatakot siya, sabi ko. Pero oo, tumango si Det Santos at kinuha ang kanyang mobile phone. Marcelo Cruz, 45. Sinuri ko siya sa system matapos akong tawagan ni Atty. Elena kanina. Meron siyang 2 record sa Oregon. Isa para sa assault, isa para sa tampering. Walang umusbong. Ang mga saksi ay umatras sa una. Nawala ang ebidensya sa pangalawa. Textbook. Textbook. Ano? Textbook. Isang profesional, isa sa mga nakakaalam kung paano magpatalsik ng problema nang walang iniiwan na bakas. Kung kinuha ng iyong anak si Marcelo Cruz, hindi siya pumili ng isang amateur. Umupo siya sa harap ko, seryoso. 19 taon na akong homicide detective. Nagtrabaho ako sa mga kaso ng mga miyembro ng pamilya na nagpatayan para sa pera, para sa ari-arian, para sa mga miserable na galit. Ngunit ito ay premeditated, kinakalkula at patuloy pa rin. Ang iyong anak ay hindi lang nagplano ng pagkamatay ng iyong asawa, planado niya ang sa iyo at nag-hire siya ng isang tao para gawin ito para sa kanya. Yumuko si Atty. Elena. Ano ang kailangan natin para magpatuloy? Kailangan nating patunayan na ang pagkamatay ni Aling Karina Reyes ay hindi natural. Sa ngayon, mayroon tayong video ni Arturo na nagmamanipula ng kanyang mga bitamina, ang kanyang boses na nagsasalita tungkol sa isang substance na ginagaya ang atake sa puso, at ang testimonya ng sponsor ng iyong asawa tungkol sa isang kumpisal. Malakas iyan, ngunit circumstantial ito hanggang sa magkaroon tayo ng pisikal na ebidensya. Ang exhumation, mahina kong sabi. Tiningnan ako ni Det Santos sa mata. Ang exhumation, alam kong hindi madali, ngunit ito lang ang paraan para patunayan ang ginawa ng iyong anak. Kung binigyan si Aling Karina ng potassium chloride, tulad ng iminungkahi ng recording, magkakaroon ng bakas sa mga tissue, puso, kalamnan, atay, bato. Isang magaling na forensic pathologist ang makakadetect nito kahit ilang buwan pa ang nakalipas. Humigpit ang aking lalamunan. Ang ideya na buksan ang libingan ni Aling Karina. Gagawin ko itong kasing dignidad hanggat maaari, sabi ni Det Santos. Evergreen Cemetery, maaga bago magbukas sa publiko. Tanging ang pathologist, ako at ang mga kinakailangang tekniko, hindi mo kailangan na nandoon. Kailan? Kailangan ko muna ng warrant. Ginawa na ni Atty. Elena ang isang emergency petition para sa King County Superior Court. Kung makita natin ito ng isang hukom ngayong gabi, maaari tayong magkaroon ng warrant na pirmado sa hating gabi at magpatuloy sa bukang liwayway. Nakikipag-usap na si Atty. Elena sa telepono. Ang hukom Patricia Reyes ay may utang sa akin ng pabor. Magkikita kami. Mula doon, mabilis ang lahat. Lumabas si Atty. Elena para personal na isumite ang aplikasyon. Nagkaroon si Det Santos ng sunod-sunod na tawag sa coroner's office, Evergreen Cemetery, sa kanyang kapitan sa Seattle Police Department. Nandun ako sa opisina ni Atty. Elena, sinusubukang huwag isipin kung ano ang magiging Biyernes ng umaga. Isang oras pagkatapos, bumalik si Atty. Elena na may pirmadong order. Sinuri ni Hukom Patricia Reyes ang ebidensya at itinuring itong sapat para sa isang emergency exhumation. Biyernes, 6 ng umaga. Tiningnan ni Dating Santos ang relo. Ang forensic pathologist ay makikipagkita sa amin sa Evergreen ng 6. Kukuha kami ng mga tissue samples at ipapadala sa state lab para sa toxicological analysis. Ang preliminary results ay aabutin ng 72 oras.
Ngunit kung may potassium chloride sa mga antas na binanggit ng iyong anak, malalaman natin agad. At pagkatapos ay aarestuhin natin siya. Conspiracy to commit homicide, tampering, embezzlement, insurance fraud. At dadalhin din natin si Marcelo Cruz. Ngunit bago iyon, Ginoong Reyes, kailangan nating panatilihin kang buhay ng sapat na panahon para makakita ng hustisya. Kinuha niya ang isang card at dinulas sa mesa. Protective custody simula ngayong gabi. 2 opisyal sa labas ng lugar na pipiliin mo. Full coverage 24/7 hanggang sa mahuli natin sina Arturo at Marcelo. Kinuha ni Atianer Elena ang isang folder. Meron pa ba? Sa voice memo ni Aling Karina, binanggit niya ang isang safety deposit box sa Pacific Northwest Bank. Kailangan nating ma-access iyon bago malaman ni Arturo na kumikilos tayo laban sa kanya. Tumingin ni Det Santos. Ano ang nasa box na iyon? Hindi ko alam, aminin ko. Sinabi niya na tingnan ko. Kung gayon, pupunta tayo bukas ng umaga bago ang exhumation, bago malaman ni Arturo na kumilos tayo. Tumayo ni Det Santos. Ginoong Reyes, mula ngayon ay hindi ka nag-iisa dito. Hawak mo ang buong bigat ng homicide ng Seattle Police sa likod mo. Patutunayan natin ang ginawa ng iyong anak sa iyong asawa at pipigilan natin na gawin niya iyon sa iyo. Tiningnan niya ang kanyang mobile phone at nagbago ang kanyang ekspresyon. Ano? Tanong ko. Tumawag si Arturo Reyes sa istasyon ng pulisya 40 minuto na ang nakalipas. Sinabi niya na nag-aalala siya sa kanyang ama na hindi niya makontak, nagpapanggap na nag-aalalang anak. Kinilabutan ako. Alam niya na may mali, sabi ni Det Santos. Alam niya na iniiwasan mo siya na nangangahulugang nauubusan tayo ng oras. Tiningnan niya ako ng matigas. Bukas ng 6 ng umaga, malalaman natin kung ano ang ginawa ng iyong anak sa iyong asawa. Ngayong gabi ay nasa ilalim ka ng buong proteksyon. Ngunit kung tumawag si Arturo sa istasyon ng pulisya para magtanong tungkol sa iyo, nangangahulugan iyon na siya ay nagiging desperado. Biglang naging maliit ang opisina ni Ati Elena. Saan ako pupunta? Tanong ko. Nagtitype na si Det Santos. Sa isang safe house. Papunta na ang mga opisyal. Aalis tayo sa loob ng 5 minuto. Nang tumayo kami para umalis, hinawakan ako ni Atina Elena sa braso. Ang safety deposit box ni Aling Karina, kung ano man ang nandoon. Gusto niyang makita mo ito bago pa man magawa ni Arturo. Tumango ako, ngunit hindi ko maiwasang isipin ang mga salita ni Det Santos. Bukas ng 6 ng umaga, malalaman natin. Pagkatapos ng 5 buwan ng mga tanong, 5 buwan ng pagluluksa na hindi ko matukoy dahil hindi ko alam na ito ay pagluluksa na may halong pagtataksil. Sa wakas ay magkakaroon ako ng ebidensya. Hindi bumagsak si Aling Karina dahil sa stroke. Tinapos ng aming anak ang kanyang buhay at bukas ay patutunayan namin iyon. Hindi pa sumisikat ang araw nang dumating kami ni Atianer Elena sa Pacific Northwest Bank. Walang laman ang mga kalye. Ang kalangitan ay may kulay lila na itim na lalabas bago sumikat ang araw. Lumabas kami ng safe house na may 2 sasakyang pulis na sumusunod sa isang unmarked na sasakyan. Sa wala pang 1 oras ay bubuksan na ang libingan ni Aling Karina, ngunit bago iyon, kailangan naming malaman kung ano ang iniwan niya. Sinalubong kami ng manager ng bangko sa pasukan, isang babae na nasa 50s na malinaw na kinailangan niyang bumangon ng maaga para dito. Nakakuha si Atianer Elena ng isa pang pabor, isang court order na nagpapahintulot ng emergency access sa safety deposit box. Hindi nagtanong ang manager. Sinuri lang ang aming ID at dinala kami sa walang lamang lobby papunta sa vault. Inilagay ko ang aking kamay sa aking bulsa. Hinahanap ang maliit na sobre na nakita ko sa mesa ni Aling Karina. Isang puting sobre na walang nakasulat na may isang susi sa loob. Ngayon ay alam ko na kung bakit. Box 447, sabi ng manager na isinusuksok ang kanyang master key sa lock. Pagkatapos ay umalis siya. Kumuha kayo ng inyong oras. Kami lang ni Atianer Elena ang naiwan sa maliit na pribadong silid. Kinuha ko ang box at inilagay sa mesa sa pagitan namin. Sa loob ay may 3 bagay. Isang makapal na sobre na may sulat kamay ni Aling Karina sa harap para kay Jaime. Kung binabasa mo ito, wala na ako.
isang nakatiklop at nakabound na legal na dokumento na may asul na takip, Last Will and Testament of Karina Ann Reyes, at isang maliit na USB drive sa isang plastic case na may label na Abril 15, 1 ng madaling araw. Una akong nagpunta sa sulat. 8 pahina na nakasulat sa maingat na sulat kamay ni Aling Karina. Nakilala ko ang panulat na ibinigay ko sa kanya sa aming ika-30 anibersaryo. Lumabo ang aking paningin bago ko pa man basahin. Aking minamahal na Jaime, kung binabasa mo ito, kung gayon ay nabigo ako. Patawad, mahal ko. Kinailangan kong huminto, idikit ang aking palad sa aking bibig, pilitin ang aking sarili na magpatuloy sa pagbabasa. Plano kong sabihin sa iyo sa aming anibersaryo, Nobyembre 3. Ipapakita ko sa iyo ang lahat ng natuklasan ko, ngunit sa tingin ko ay hindi na ako aabot sa Nobyembre. Alam ni Arturo na natuklasan ko ang tungkol sa pera. 35 milyon, Jaime. Ninanakawan tayo ng ating anak sa loob ng 18th buwan. Nang harapin ko siya 2 linggo na ang nakalipas, sinabi niya sa akin ang tungkol sa utang sa pagsusugal ni Teresa sa kasino, at pagkatapos ay sinabi niya sa akin na kung magsasalita ako, ay gagawin niyang magmukhang aksidente ang nangyari sa akin. Sa simula ay hindi ako naniwala, ngunit nakita ko ang isang bagay sa kanyang mga mata. Isang bagay na malamig at desperado. Kaya gumawa ako ng mga pag-iingat. Naglagay ako ng kamera sa aking salamin sa pagbabasa. Bawat pag-uusap sa aming kusina ay nare-record mula pa noong Marso 28. Kung may ginawa sa akin si Arturo, nandoon ang ebidensya. Nagbago din ako ng aming testamento. 3 araw na ang nakalipas, nakipagkita ako kay Attorney Ellen Garcia sa Patterson. Ang 95% ng aming ari-arian ay mapupunta sa Family Justice Foundation. Makakatanggap si Arturo ng 5 milyon. Sapat na para hindi magmukhang ganap ko siyang iniwan, ngunit hindi sapat para kumita siya sa aking pagkamatay. Jaime, kailangan mong maintindihan kung bakit hindi ko sinabi sa iyo. Dahil lubos mo siyang mahal, palagi mong nakikita ang pinakamabuti sa aming anak. At hindi ko matiis na ako ang sisira niyon. Akala ko kung makakalap ako ng sapat na ebidensya, kung bibigyan ko si Arturo ng huling pagkakataon, marahil ay pipili siya ng iba. Nagkamali ako, kaya iniiwan ko ito sa iyo. Lahat ng ebidensya na kailangan mo at isinusumamo ko sa iyo, mangyaring. Huwag mo siyang harapin mag-isa. Mangyaring, protektahan mo ang iyong sarili dahil, mahal ko. Sa tingin ko ikaw ang susunod. Mahal kita. Mahal kita mula sa araw na natapunan mo ako ng kape sa library na iyon, 29 taon na ang nakalipas. Patawarin mo ang aking katahimikan. Gusto ko lang na makatulog ka ng mahimbing ng ilang gabi pa nang hindi kailangan na umiyak dahil sa aming anak. Buong pagmamahal, palagi at magpakailanman, Karina. Abril 14, 2024, 11:30 ng gabi. 3 oras pagkatapos, bumagsak siya sa sahig ng aming kusina. Hindi ako makapagsalita. Nandoon ako, hawak ang 8 pahina na iyon. Kinuha ni Atay. Elena ang testamento. Malinaw ang legal na dokumento. May petsang Abril 12, 2024. 95% para sa Family Justice Foundation, 50% para kay Arturo, na may pag-asa na gagamitin niya ang mga pondo na ito para sa mga utang na nagdulot sa kanya ng labis na pagdurusa. Kahit sa kanyang huling legal na dokumento, sinubukan pa rin ni Aling Karina na iligtas siya. Kinuha ni Ate Ars Elena ang USB drive. Dapat nating tingnan kung ano ang nasa loob nito. Isinaksak niya ito sa laptop. Isang audio file na may timestamp. 1:04 ng madaling araw, Abril 15. 2024. Malakas na narinig ang boses ni Arturo. Tapos na. Uminom siya ng mga bitamina bandang alas 11. Dapat ay magsisimula na siyang maramdaman ang epekto anumang oras. Ang boses ni Teresa ay umiiyak. Paano kung may makaalam? Hindi sila. Mukha itong stroke at kahit mag-test sila, nabubulok ang potassium chloride. Mahirap itong matuklasan maliban kung may sadyang naghahanap. At ang testamento ay naayos na. Bukas, pagkatapos siyang dalhin ng punerarya, susuriin ko ang kanyang mesa. Sisiguraduhin ko na ang tanging testamento na makikita ng sino man ay ang luma. Gusto itong makita ni Papa,
Wasak na wasak si Papa. Magtiwala ka sa akin. At sa oras na magtanong siya tungkol sa mga papeles, huli na. Ang mana ay nalutas na at malinis na tayo. Isang paghinto. Pagkatapos ay mahina ang boses ni Teresa. Hindi ako makapaniwala na ginagawa natin ito. Wala tayong pagpipilian at si Papa, kailangan din siyang mawala sa huli. Ang life insurance, ang trust, kapag patay na tayong dalawa, tapos na tayo habang buhay. Natapos ang recording, inilabas ni Ate Elena ang drive. Pinalitan niya ang mga testamento. Akala niya ay hindi umiiral ang kopya na ito. Akala niya ay buburahin ng kanyang pagkamatay ang lahat ng ginawa niya para protektahan ka. Hawak ko pa rin ang sulat ni Aling Karina. Patawarin mo ang aking katahimikan. Gusto ko lang na makatulog ka ng mahimbing ng ilang gabi pa nang hindi umiyak dahil sa aming anak. Alam niya, bulong ko. Alam niya na gagawin niya iyon at sinubukan pa rin niya na iligtas siya. Maingat na inilagay ni Ate Elena ang lahat. Binigyan ka ni Aling Karina ng mapa. Lahat ng kailangan mo para patunayan ang ginawa ni Arturo, para pigilan siya, para masigurado na matupad ang kanyang tunay na kagustuhan. Tiningnan ko ang relo. 5:45. Sa loob ng 15 na minuto, bubuksan na ang kanyang libingan. Inilagay ni Ate Elena ang kanyang kamay sa aking balikat. Lubos kanyang mahal. Namatay siya nang mag-isa sa sahig ng aming kusina at ako ay natutulog sa itaas. Sinigurado niya na malalaman mo balang araw. Sinigurado niya na hindi makakatakas si Arturo. Lumabas kami sa dilim bago sumikat ang araw. Naghihintay ang police escort sa amin. Nandoon na si Det, Laura Santos sa Evergreen Cemetery. Sa loob ng ilang minuto ay magkakaroon kami ng pisikal na ebidensya ng ginawa ni Arturo. Ngunit hawak ko na ang lahat ng kailangan ko sa aking mga kamay. Ang mga salita ni Aling Karina, ang testamento ni Aling Karina, ang ebidensya ni Aling Karina. Pinrotektahan ako ng aking asawa mula sa kabilang libingan. Ngayon ay oras na para siguraduhin na hindi ito maging walang saysay. Sumikat ang araw habang inilalagay ng forensic team ang kanilang kagamitan sa paligid ng libingan ni Aling Karina. Tahimik ang Evergreen Cemetery ng 6 ng umaga. Tanging ang tunog ng mga ibon na nagigising at ang maingat, metodikal na trabaho ng mga profesional na naiintindihan ang bigat ng kanilang ginagawa. Mga trained to talampakan ako mula doon kasama si Ate Elena, hawak ang leather folder na naglalaman ng sulat at testamento ni Aling Karina. Si Det Laura Santos ay nakaposisyon sa pagitan namin at ng lugar ng paghuhukay. Ayaw kong tumingin, ngunit hindi ko maiwasang lumayo. Ipinaliwanag ng forensic pathologist ang proseso bago magsimula. Maingat na paghuhukay, magalang na paghawak, tissue samples mula sa puso, atay at bato. Ang katawan ni Aling Karina ay tratuhin ng may dignidad at ibabalik sa kanyang pahingahan sa loob ng ilang oras. Hindi nito pinadali ang pagtingin sa simula nila. Tumunog ang telepono ni Det Santos ng 612. Lumayo siya para sumagot at ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa profesional na kalmado patungo sa matalas na alerto. Nang bumalik siya, mahigpit ang kanyang panga. May problema tayo. Ang iyong anak ay nasa istasyon ng pulisya. Lumubog ang aking tiyan. Ano? Nagsumite siya ng missing person report ng 5:30 ng umaga. Sabi niya ay 48 oras ka nang nawawala na nagpapakita ka ng mga senyales ng cognitive decline at maaaring maging panganib sa iyong sarili. Nagdala siya ng psychiatrist at hinihingi ang isang emergency psychiatric evaluation. Naging yelo ang ekspresyon ni Ate Elena. Sinusubukan niyang ipadeklara si Mang Jaime na incompetent. Iyan mismo ang sinusubukan niyang gawin. Tiningnan ako ni Det Santos. Kung makakuha siya ng doktor na pipirma na hindi ka na sa tamang pag-iisip, maaari siyang humingi ng emergency guardianship. Kontrolin ang iyong pananalapi, ang iyong medikal na desisyon. Lahat. Magagawa niya iyon, hindi ba? Kung kumilos tayo ng mabilis. Naglalakad na si Det Santos patungo sa kanyang kotse. Kailangan nating pumunta sa istasyon ng pulisya ngayon. Dumating tayo sa loob ng 15 minuto. Parang isang oras ang pakiramdam,
Nagsisimula pa lamang ang shift change sa Seattle Police Central Precinct nang pumasok kami. Dinala kami ni Det Santos sa isang side entrance patungo sa isang meeting room sa ikalawang palapag. Nandoon si Arturo kasama ang isang lalaki na hindi ko kilala. Halos 50s, mamahaling suit, metal-framed glasses, ang psychiatrist. Tumayo silang dalawa nang pumasok kami. Ang mukha ni Arturo ay isang perpektong maskara ng pag-aalala. Papa, salamat sa Diyos. Lubos kaming nag-aalala. Hindi ka sumasagot sa telepono sa loob ng 2 araw. Tama na, sabi ni Det Santos tuyo. Itago mo ang pagganap mo para sa isang taong walang video mo na nagsasalita tungkol sa break lines ng iyong ama. Nag-alinlangan ang ekspresyon ni Arturo ng 1 segundo. At pagkatapos ay bumalik ang pag-aalala. Detective, hindi ko alam kung ano ang sa tingin mo ay hawak mo, ngunit ang aking ama ay malinaw na hindi maayos. Nagpakita siya ng mga senyales ng paranoia, marahil ay early stage dementia, umusad ang psychiatrist. Dr. Nestor Pineda, ilang taon ko nang kilala ang pamilya Reyes. Tinawagan ako ni Arturo kaninang umaga na nag-aalala sa mental state ng kanyang ama. Narito ako para magsagawa ng voluntaryong evaluation. Walang voluntaryo dito, sumingit si Attorney Elena. Ang aking kliyente ay nasa protective custody ng Seattle Police matapos ang mga credible threats sa kanyang buhay. Ito ay isang coordinated attempt na ideklara ang kanyang ama na incompetent para kontrolin ang kanyang ari-arian. Tinatanggihan ko ang anumang psychiatric evaluation, sabi ko ng matatag ang boses. Lumapit si Arturo sa akin. Papa, mangyaring, sinusubukan ko lang na tulungan ka. Hindi ka na ikaw simula nang mamatay si Mama. Inilagay ko ang aking kamay sa leather folder at kinuha ang sulat ni Aling Karina. 8 pahina ng kanyang sulat kamay. Isinulat ito ng iyong ina noong gabi na tinapos mo ang kanyang buhay. Abril 14, 11:30 ng gabi, 3 oras bago siya bumagsak. Gusto mo bang basahin ko ito dito sa harap ng lahat? Ang bahagi kung saan sinabi niya na tinakot mo siya? O ang bahagi kung saan binalaan niya ako na plano mong gawin din ang parehong sa akin? Nanatiling hindi gumagalaw si Arturo. Inilagay ko ang sulat sa mesa at kinuha ang testamento. O marahil ay pag-usapan natin ang testamento na sinubukan mong itago, ang nagbibigay ng 95% ng aming ari-arian sa isang kawanggawa. Ang testamento na inakala mong nawasak. Naguguluhan si Dr. Nestor Pineda, tumitingin mula kay Arturo patungo sa akin. Arturo, ano ang pinag-uusapan niya? Oh, sabi ni Det Santos, kinuha ang kanyang mobile phone. Maaari nating patugtugin ang recording ninyo ni Marcelo Cruz na nag-uusap kung paano putulin ang break lines ni Ginoong Reyes. Napakakumbinsido niyan. Sa wakas ay nasira ang maskara ni Arturo. Ang kanyang mukha ay naging walang laman, kinakalkula. Gusto ko ang aking abogado. Kakailanganin mo iyan, sabi ni Det Santos at bumaling kay Dr. Pineda. Doktor, magkano ang binayaran sa iyo ni Arturo para pumunta ngayong umaga? Tumigas si Dr. Pineda. Humaba ang katahimikan. Sa huli, 750,000. Ngunit gumawa ka ng psychiatric evaluation bago mo pa man makita ang aking kliyente? Hindi. Isa pang paghinto. Binigyan ako ni Arturo ng context information. Gumawa ako ng preliminary assessment batay sa impormasyong iyon. Oo, isang assessment na nagdedeklara kay Jaime Reyes na mentalmente incompetent. Rekomendasyon para sa emergency guardianship. Pending full evaluation. Pinatawag ni Det Santos ang mga opisyal. Arestuhin si Dr. Pineda para sa pagtatanong. Posibleng conspiracy, fraud, false medical documentation. Nakita ni Arturo na dinala ang kanyang kaibigan at pagkatapos ay tumingin ulit sa amin. Ang kanyang ekspresyon ay malamig, wala ng maskara. Hindi ninyo mapapatunayan ang anuman. Inihuhukay namin ang bangkay ng iyong ina ngayon, sabi ni Det Santos. Ngayong hapon ay magkakaroon kami ng tissue samples. Pagdating ng Lunes ay magkakaroon kami ng toxicological results na magpapakita kung ano mismo ang inilagay mo sa kanyang mga bitamina. Tapos na, Arturo. Sa loob ng mahabang sandali, tiningnan lang ako ni Arturo at pagkatapos ay mahina niyang sinabi, "Talaga bang gagawin mo ito?"
Sisirain mo ang sarili mong anak? Sinira mo ang iyong sarili, sabi ko. Ang araw na inilagay mo ang substance na iyon sa mga bitamina ng iyong ina. Tumalikod si Arturo at umalis nang walang sinasabi pang anumang salita. Tumawag ni Det Santos, inutusan ng ilang opisyal na sundan siya. Napaupo ako sa isang upuan, pagod. Nag-vibrate ang telepono ni Atiar Elena. Tiningnan niya ang screen at nawala ang kulay ng kanyang mukha. Ito ay isang mensahe mula sa isang numero na hindi ko kinikilala. Ipinakita niya sa akin ang screen. Ako si Teresa Reyes. Pupunta si Marcelo sa motel ngayong gabi. Sinabi sa kanya ni Arturo na ako ay isang panganib. Gagawin niya na magmukhang nagpakamatay ako dahil sa pagkakasala. Hindi na ako makakatakas. Mangyaring, tulungan mo ako. Binasa ito ni Det Santos sa balikat ko at sumumpa ng pabulong. Motel 6 Tacoma, Room 214. Gaano kabilis tayo makakarating? Tanong ni Ati. Elena, gumagalaw na si Det Santos. 45 minuto kung magmamadali tayo. Nagpanik si Arturo at sinabihan si Marcelo na kumilos ng mas mabilis. Sinabi ko, kung siya ay ganon kadesperado para subukan ang psychiatric trap, siya ay ganoon kadesperado para alisin ang sinumang makakapagpatotoo laban sa kanya. Kinuha ni Det Santos ang radyo. Ipapacheck ko sa Tacoma Police. Kukunin natin si Teresa, ilalagay natin siya sa protective custody at hihintayin ang toxicological results. Pagkatapos ay aarestuhin natin sina Arturo at Marcelo ng sabay. Lumabas kami ng istasyon ng pulisya habang sumisikat ang araw. Sa isang lugar sa Evergreen Cemetery, ay kumukuha sila ng ebidensya mula sa katawan ni Aling Karina. Sa isang lugar sa Tacoma, nagtatago si Teresa at sa isang lugar ay nagre-regroup sina Arturo at Marcelo. Ngunit sa unang pagkakataon sa mga araw ay pakiramdam ko ay isang hakbang kami sa unahan. Iniwan kami ni Aling Karina ng mapa. Ngayon ay kailangan lang naming sundan ito hanggang sa huli. Pagsapit ng ng gabi, nakaupo na si Teresa Reyes sa isang safe house ng protection program sa hilaga ng Seattle, balot ng kumot kahit mainit ang kwarto, nanginginig na parang hindi nahihinto. Inilabas siya ni Det Laura Santos at ng kanyang tactical team sa motel sa Tacoma ng tanghali. Inilabas siya sa likod, isinakay sa isang unmarked van at dinala diretso sa isang ligtas na lugar kung saan hindi siya maabot ni na Arturo at Marcelo. Ngayon ay nakaupo siya sa harap ko sa isang maliit na meeting room. Si Atiar Elena sa isang tabi, si Det Santos sa kabilang tabi at dalawang opisyal na nakapost sa labas ng pinto. Hindi na siya mukhang ang babae na nakita ko sa kasal ni Arturo 5 taon na ang nakalipas. Ang Teresang iyon ay confident, charming, palaging tumatawa. Ang Teresang ito ay walang laman sa loob, ang kanyang mga mata ay pula mula sa pag-iyak. Patawad, sabi niya sa ikalimang pagkakataon. Patawad sa ginawa kay Aling Karina. Hindi ko inakala na gagawin niya talaga iyon. Akala ko ay nagpapalabas lang siya. Sinusubukang takutin ako para humanap ng ibang paraan para ayusin ang utang. Maingat ang boses ni Ate Elena. Teresa, inalok ka namin ng total immunity kapalit ng iyong buong kooperasyon. Nangangahulugan yon ng pagpapatotoo laban kay Arturo at pagsagot sa bawat tanong ng may katotohanan. Naiintindihan? Oo. Kung gayon, sabihin mo sa amin ang lahat. Ang plano para bukas ng umaga, bawat detalye. Huminga si Teresa ng nanginginig. Si Marcelo ay dapat makipagkita kay Arturo ng 5:30 ng umaga sa inyong bahay. Tiningnan niya ako. Nagpagawa si Arturo ng duplicate key 6 buwan na ang nakalipas. Aking bahay, ang lugar kung saan kami ni Aling Karina nanirahan ng 23 taon, kung saan siya bumagsak sa sahig ng aming kusina. Ano ang plano? Tanong ni Det Santos. Gagawin ni Marcelo na magmukhang labis na uminom ng gamot si Mang Jaime, sleeping pills na may halong alcohol. Marahil ay gagawin nilang magmukhang suicide. Isang byudo na hindi nakayanan ang pagluluksa sa pagkawala ng kanyang asawa. Naging tahimik ang silid. Dating darating si Arturo, patuloy ni Teresa. Bandang tanghali ay tatawag siya sa pulisya. Sasabihin niya na buong umaga niya akong sinusubukang kontakin at nag-alala siya.
Siya ang magiging wasak na anak na nawalan ng 2 magulang sa loob ng 6 na buwan. Walang sinumang magtatanong. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Tanong ni Ate Elena. Sinabi sa akin ni Arturo 2 gabi na ang nakalipas ng sabihin ko na hindi ko na kaya. Sinabi niya na huli na para umatras at kung susubukan kong tumakas o magsalita, si Marcelo ang bahala sa akin. Yumuko si Det. Santos. Teresa, may nabanggit ba si Arturo na anumang alternatibong plano? Kung gayon, siya mismo ang gagawa. Mayroon siyang mga tabletas sa kotse. Sinabi niya na sa isang paraan o iba ay kailangan itong mangyari ngayong weekend bago bumalik ang toxicological results. Alam niya na iniimbestigahan ninyo ang tungkol kay Aling Karina. Alam niya na nauubusan na ang oras. Kinuha ni Det. Santos ang isang notebook. Ito ang gagawin natin, Ginoong Reyes. Bukas ng umaga ay nasa inyong bahay ka ng 5. Ikakabit namin kayo ng wire. Recording device, GPS tracker, panic button. Nakaupo ka sa sala kapag dumating si Arturo. Gusto mo bang harapin ko siya? Gusto kong bigyan mo siya ng pagkakataon na magkumpisal. Pag-usapan mo siya, tanungin mo siya. Hayaan mong isipin niya na na-corner ka niya. Ang mga taong tulad ni Arturo, matalino, mayabang, hindi nila maiwasan. Gusto nilang malaman mo kung gaano sila kagaling. At kung hindi siya magkumpisal, naging madilim ang ekspresyon ni Ate Elena. Kung gayon ay wala tayong admissible na ebidensya hanggang sa bumalik ang toxicological results sa Lunes. At sa panahong iyon, maaaring tumakas si Arturo. Kailangan natin siyang na-record, Mang Jaime at si Marcelo. Magkakaroon kami ng 6 na opisyal na nakaposisyon sa mga bahay sa paligid ng sa iyo. Sa sandaling gumalaw si Arturo o Marcelo patungo sa iyo, 10 segundo lang kami. Mahinang nagsalita si Teresa. Hindi papasok si Marcelo hanggat hindi siya sigurado na ligtas. Si Arturo ang unang papasok na mag-isa. Kung gayon, doon natin makukuha ang kumpisal, sabi ni Det. Santos. Bago pumasok si Marcelo, aarestuhin natin si Arturo sa loob at hahabulin natin si Marcelo kapag siya ay lumapit. Paano kung may magkamali? Tanong ko. Tiningnan ako ni Det. Santos sa mata. Kung gayon ay pindutin mo ang panic button at papasok kami ng pilitan. Ngunit kailangan kong maging tapat sa iyo. Ito ay high risk. Desperado si Arturo at ang mga desperadong tao ay unpredictable. Naalala ko ang sulat ni Aling Karina kung paano niya hinarap si Arturo mag-isa. Nangangalap ng ebidensya. Sinusubukang protektahan ako kung paano siya namatay sa sahig ng aming kusina habang ako ay natutulog sa itaas. Gagawin ko, sabi ko. Dahan-dahang tumango ni Det. Santos. Kung gayon, simulan natin ang paghahanda ngayon. Ngayong gabi ay darating ang isang technician para ikabit ka ng device at ipaliwanag ang panic button protocol. Ang mga opisyal ay nasa posisyon ng 4:30. Pupunta ka sa iyong bahay ng Pine. Bubuksan mo ang isang ilaw sa sala at maghihintay. At kakausapin ko lang siya? Kakausapin mo siya. Makikinig ka. Hahayaan mong sabihin niya ang ginawa niya at mananatili kang kalmado. Ano man ang sabihin niya. Ang natitirang bahagi ng hapon ay isang kalabuan ng mga paghahanda. Isang technician ang nagkabit sa akin ng isang device na napakaliit na halos hindi ko napansin, nakatago sa kwelyo ng aking kamiseta. Ang GPS tracker ay nasa aking sapatos. Ang panic button ay mukhang isang remote ng kotse. 3 click, paliwanag ng technician. 3 mabilis na click at alam ng lahat ng opisyal na kailangan mo ng agarang extraction. Sinubukan kong matulog, ngunit hindi ko magawa. Nandoon ako sa reserve bed ng safe house, nakatingin sa kisame, iniisip ang bukas. Nang 4:30 ng madaling araw, dinala ako ni Det. Santos pauwi. Madilim ang kalye, tahimik. Mukhang normal ang mga bahay ng aking mga kapitbahay. Ngunit alam kong 6 na opisyal ang nasa loob, nakatingin, naghihintay. Nagpark si Det. Santos 2 bahay sa ibaba. Maglakad ka mula rito, pumasok sa pangunahing pinto tulad ng dati. Isang ilaw sa sala. Umupo ka kung saan ka namin makikita sa bintana. At Mang Jaime, ano man ang mangyari, nandoon kami. Hindi ka nag-iisa. Naglakad ako papunta sa aking bahay sa dilim bago sumikat ang araw.
Ginamit ang aking susi, pumasok. Ang lahat ay eksakto sa kung paano ko ito iniwan, ilang araw na ang nakalipas. Ang salamin sa pagbabasa ni Aling Karina ay nasa kanyang mesa pa rin. Ang tasa ng kape na nakalimutan kong hugasan, ang bahay kung saan kami nagtayo ng buhay, nagpalaki ng anak, tumanda ng magkasama. Ang bahay kung saan tinapos ng anak na iyon ang kanyang buhay. Binuksan ko ang ilaw sa tabi ng sofa. Umupo ako sa upuan sa harap ng bintana. Rebisahin ko ang device, ang GPS, ang panic button. Faimbo ng madaling araw, ganap na tahimik ang bahay, maliban sa orasan na tumitiktak sa kusina. Naghintay ako. 5:15, 5:30, 5:45. Alas 5:52 ay narinig ko. Ang tunog ng susi na pumapasok sa lock. Dahan-dahan maingat na bumukas ang pinto. Pumasok si Arturo, nakasilueted laban sa mahinang liwanag ng umaga. May dala siyang itim na duffel bag. Nagkatinginan kami sa madilim na sala at sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang bangungot na ito, harap-harapan ako sa aking anak. Isinara ni Arturo ang pinto sa likuran niya at binuksan ang ilaw. Ang biglaang liwanag ay nagpamilat sa akin, ngunit hindi ako gumalaw mula sa sofa. Sa isang sandali, tiningnan lang niya ako. Pagkatapos ay umayon ang kanyang mukha sa isang ekspresyon ng pagbaba ng pag-aalala na sana ay nalinlang ako 1 linggo na ang nakalipas. Papa, lubos akong nag-aalala. Hindi ka sumasagot sa telepono. Nanatili akong tahimik. Ang aking kamay ay nasa bulsa, mahigpit na hawak ang panic button. Ang mikropono sa ilalim ng aking kwelyo ay nagre-record ng bawat salita. Sa pamamagitan ng bintana, nakita ko ang mahinang paggalaw sa bahay ng mga Henderson. Sina Det, Santos at ang kanyang koponan ay nagmamasid. Ang tungkol sa 35 milyon, Arturo. Ang tungkol sa utang ni Teresa. Ang tungkol kay Marcelo. Ang pagbaba ng pag-aalala ay nawala sa kanyang mukha. Nanatili siyang hindi gumagalaw at pagkatapos ay tumawa siya. Isang malamig, walang lamang tunog. Kaya, sino ang nagsabi sa iyo? Si Aling Sonia o si Teresa? Sa wakas ay bumigay siya. Umiling siya. Wala nang magagawa. Nandito ka. Iyon ang mahalaga. Lumuhod siya at dahan-dahang binuksan ang itim na bag. Nang tumingin siya ulit sa akin, wala na ang maskara. Gusto mong makita kung ano ang dinala ko? Nagsimula siyang kumuha ng mga bagay isa-isa, inilalagay sa center table. Isang bote ng sleeping pills. Ang label ay punit. Isang syringe na nasa sterile packaging pa rin. Isang nakabalot na lubid, latex gloves, isang bote ng whiskey. Ito ang hitsura ng pagluluksa, Papa. Isang byudo na 18 taong gulang na hindi nakayanan ang pagkawala ng kanyang asawa. Labis na gamot, marahil ay kaunting alkohol. Mag-iiwan ka ng note. Nasulat ko na ito sa iyong sulat kamay. Sabi doon ay, hindi ka kayang mamuhay nang wala si Mama. Napaka-emosyonal. Hindi ako makapagsalita. Iyon ang batang tinuruan kong magbisikleta, ang aking kaisa-isang anak. Mukha kang nagulat, sabi ni Arturo. Isinusuot ang latex gloves. Hindi mo dapat. Ikaw ang nagsimulang mag-imbestiga. Hindi mo matanggap na nagkaroon si Mama ng stroke at magpatuloy. Hindi siya nagkaroon ng stroke. Hindi. Tumango ni Arturo. Hindi siya. Nalaman ni Mama ang tungkol sa pera sa trust noong Marso. Nagsimula siyang i-document ang bawat withdrawal. Hinarap niya ako 3 linggo bago siya namatay. Sinabi niya na kung hindi ko ibabalik ang pera, aalisin niya ako sa testamento at pupunta siya sa pulisya. Tinaas niya ang bote ng gamot. Sinubukan kong makipag-usap sa kanya. Ipinaliwanag ko sa kanya ang tungkol sa utang ni Teresa. 45 milyon. Hindi ka basta-basta na nagsasabing hindi sa kasino. Kung gayon, tinapos mo ang buhay ng iyong ina para sa pera. Tumigas ang ekspresyon ni Arturo. Iniligtas ko ang buhay ng aking asawa at ang sa akin, na kinabangan na si Mama sa kanyang buhay. Sina Teresa at ako ay may mga dekada pa sa hinaharap. Ito ay isang praktikal na desisyon. Isang praktikal na desisyon. Oo, ang potassium chloride ay perpektong ginagaya ang cardiac arrest. Mabilis itong nabubulok. Inilagay ko ito sa kanyang mga bitamina noong ika-14. Ininom niya iyon ng 11 ng gabi.
Pagdating ng 3 ng madaling araw, wala na siya. Nakita mo siyang bumagsak. Naghintay ka ng 12 minuto bago tumawag sa emergency. 12 minuto. Kailangan kong siguraduhin. Hindi iyan kalupitan, Papa. Iyan ay pagiging masinop. Mahigpit kong pinindot ang panic button. Huwag pa, sinabi ni Det. Santos na hayaan ko siyang magsalita. At ang testamento, gumawa si Mama ng bago. Iniiwan ang 95% sa isang kawanggawa. Tanging 5 milyon lang ang iniwan niya sa akin. Kaya kinabukasan ng libing, habang ikaw ay nasa itaas at umiiyak, sinuri ko ang kanyang mesa. Nakita ko ang bagong testamento at sinira ko. Pinalitan ko ng luma ang nagbibigay sa akin ng 75 milyon. Ngunit mayroon siyang isa pang kopya sa isang safety deposit box. Pumikit ang mga mata ni Arturo. Wala nang magagawa. Sa oras na may makakita nito, patay ka na rin. At tapos na ako sa mana. Umusad siya. Ang bote ng gamot sa isang kamay at ang syringe sa kabilang kamay. Inumin mo ang lahat ng tabletang ito. Kung makikipagtulungan ka, hindi masakit. Kung hindi, gagamitin ko ang syringe. Sa anumang paraan, mawawalan ka ng malay. Pagkatapos ay maghihintay ako ng 30 minuto, babalik at madidiskubre ka. Lumapit siya sa akin. Ito ang ginawa mo sa sarili mo. Maaari kang pumirma ng power of attorney. Maaari kang lumayo. Ngunit kailangan mong maghukay. Kailangan mong makita ang salamin na iyon. Huminto siya. Ang salamin? Nasaan ang salamin ni Mama? Bumuka ang kanyang mga mata. Ang kamera. Nagtago siya ng kamera sa kanyang salamin, hindi ba? Hindi ako sumagot. Oo, tama. Nagdaan ako sa harap nito araw-araw sa loob ng 5 buwan. Nirecord niya ang lahat. Ako ang naglalagay ng substance sa kanyang mga bitamina. Ako ang tinitingnan siya sa sahig ng kusina. Tiningnan niya ako ng may isang bagay na kung hindi lang napakapilipit ay magmumukhang respeto. Nangangahulugan iyan na nakita mo ang mga video na nangangahulugang nire-record mo ang pag-uusap na ito ngayon. Mabilis siyang kumilos, hinawakan ako sa kwelyo ng aking kamiseta at hinila ako patayo. Nakita ng kanyang mga kamay ang wire, hinila ito, itinapon sa sahig at tinapaktapakan. Talaga bang inakala mo na hindi ko mapapansin? Ang aking kamay ay nakapindot na sa panic button. 3 click. Kinuha ni Arturo ang syringe, pinunit ang packaging. Dapat ay nagtiwala ka sa iyong anak sa halip na maglaro ng detective. Ito ang iyong kasalanan. Lumapit siya sa akin. Nakataas ang syringe. Sumabog ang pangunahing pinto. Si Det Laura Santos ang unang pumasok. Hawak ang baril na may 6 na opisyal sa likod. Seattle Police, ibitin ang iyong armas kamay kung saan ko makikita. Nag-freeze si Arturo. Sa 1 segundo, inakala kong lalaban siya. Pagkatapos ay binitawan niya ang syringe, tumama sa kahoy, dahan-dahang lumuhod, nakataas ang mga kamay. Gusto ko ang aking abogado. Sumugod ni Det Santos at ikinabit ang posas. Habang sinisigurado ng mga opisyal ang bag at kinukuna ng larawan ang nilalaman, tinulungan ako ng isa pang opisyal na tumayo. Ni-record ba nila ang lahat? Tanong ko kay Det. Santos, kahit matapos niyang putulin ang wire, sabi niya, hinawakan ang kanyang earpiece.